For today's video guys, meron ako ditong balat-balat yun. Saging na saba, yung hinog na hinog. Babalatan lang natin to hanggang sa matapos ito. Tsaka guys, siya nga pala, dalawang ingredients lang to. Rice flour at saka itong saging. Ayan na, combo. Tapos na tayo sa ating pagbabalat. Pwedeng-pwede itong pang merienda. Tipid na, masustansya pa. Sige, go. Ito na siya guys. Dudurugin lang natin yung ating saging hanggang sa magiging pinong-pino siya. Okay lang yan kahit merong malalaking konti. Basta dudurugin lang natin siya hanggang sa kaya. Ayan na siya guys. Ito na siya. Ngayon naman, ihahalo na natin ang ating rice flour. Sa flour naman natin na to, wala tayong sukatan kung gaano karami. Depende na lang sa gusto nyo, kung gusto nyo ng matigas pa, yung pagkaluto or malambot. Sa akin naman kasi, gusto ko medyo matigas. Ayan, haluin lang natin ng haluin. Kulang pa, dadagdagan ng rice flour. Hanggang makuha natin yung kanyang consistency. Halo lang ng halo hanggang sa maghalo ang lahat. Ayan na siya guys. Ready na siya para sa ating pagpiprito. Ngayon naman, maghanda tayo ng mantika at ilalagay na natin sa kawali. Paiinitin lang natin ito. Kailangang mainit na mainit. At saka siya nga pala guys, hindi siya masyadong matakaw sa mantika. Konting mantika lang ay maluluto na siya kasi rice flour ang ating ginamit. Hindi siya matakaw sa mantika. Lulutuin lang natin siya hanggang sa magiging golden brown. Sa mahina na apoy lang guys. Huwag masyadong malakas kasi masusunog agad yung ating niluluto. Baliktarin lang natin. At ayan na siya. Yan. Tsaka siya nga pala guys, pwede na tayong maglagay agad ng panibagong piprituhin kahit pinapatulo pa natin yung ating naluto na combo. Ayan na siya guys. Ayan, tingnan niyo siya guys kung gaano kasarap ang kanyang loob. Malambot lang yung templada kasi yun ang gusto ng anak ko. Yung medyo malambot. Kasi gusto niya medyo masarap sa At ayan na guys, salamat sa panonood.